magigising. Tarakli! Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News ang isa sa mga lalaking nag-viral dahil sa pagkuha ng alak sa nasunog na supermarket sa Fairview, Quezon City kahapon. Ayon po sa kanya, may go signal umano ng isang tauhan ng BFP ang ginawa nila. Ayon naman sa BFP, hindi nila kinukonsinti ang maling gawain lalo na kung mapatunayang may tauhan silang kasama sa pagnanakaw. Saksi si Von Aquino. Nag-viral ito habang kumukuha ng alak sa nasunog na supermarket sa Fairview, Quezon City kahapon. Ang isa sa kanila, eksklusibong humarap sa GMA Integrated News at umaming isa sa mga kumuha ng alak. Kwento ni alias 4, naghihintay sila sa labas ng nasunog na supermarket nang lapitan daw ng isang personnel. Nung lumapit na kami sa loob, kumakain na po kasi yung ibang mga opisyal na yun. Kaya ma'am, nung sinabi na bibigyan, kumuha na kayo doon at mag-ingat lang kayo. Yun lang ang sabi sa amin. Kumuha ng ano po? Yung tulad nung alak ma'am na nakita po sa video. Kasi ma'am, hindi naman po kami basta papasok doon o papasok doon nang wala ring go signal o sinabing ganong senaryo. Hindi umano niya kilala ang BFP personnel na nagbigay ng go signal. Nung kinukuha nyo na, pinayagan kayo, may mga BFP na nakakakita sa inyo? Yes ma'am, actually bago pa kami makakuha ma'am is marami na pong personnel na mas mataas sa amin na nandun ang nakakuha na bago pa ang volunteer. Nakita nyo po? Opo ma'am, sabay-sabay po yun ma'am. Ang nakuhang alak hindi na rin daw maibabalik dahil Yung sa nakuha naman na po yun ma'am, doon lang din po yun na nung pagkakuha po namin ma'am, doon lang din po dati inumin yun. Nasayang nga lang din po yun kasi paglabas namin wala na. Doon lang po yun ma'am. Opo. Opo. Nagkatuwaan lang po talaga kami nung BFP na yun ma'am. Na inumin na natin yan kasi kumakain po sila ng pistasyo. anya naglakas loob siyang umaming siya ang nasa video dahil sa lumabas na larawan niya sa social media at para hindi na umano madamay ang mga lehitimong fire volunteers. Hindi umano siya kabilang sa lehitimong unit ng fire volunteers at motorsiklo lang ang gamit ng pumunta sa sunog. Wala po talagang kinalaman ng ibang volunteer dito o hindi ko po sila kasama. Ang Pandacan Fire and Rescue Volunteer na hininga ng tulong ni alias 4 para makapagbigay ng pahayag sa media, may pakiusap sa publiko. Sana wag po nating lahatin, wag po nating siguruhin dahil tulad po ng sinasabi po namin, even kaming mga totoong volunteers, marami po kami, napakadami po. Hindi po namin alam kung yung po bang mga taong sangkot dun sa loob ay volunteers po ba talaga. Ang BFP nagsasagawa na raw ng fact-finding investigation. Hindi rin umano nila kinukonsinte ang maling gawain, lalo na kung mapatunayan nila na may kasama silang kawani roon. Maliban sa administrative case, pwede rin anilang sampahan ng kasong kriminal ang mga mapapatunayang nagnakaw. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Nagpapagaling po sa ospital ang isang panadero na naipit ang braso sa makina ng pinapasukan niyang bakery sa Pasay. Saksi, si Jomar Apresto. Dalayin na lang po. Namimilipit sa sakit at hindi makatingin sa sariling braso ang 21 anyos na lalaking yan sa Pasay City. Naipit kasi ang braso ng panadero sa dough roller machine ng pinapasukang bakery sa Barangay 179 sa Maricaban. Rumesponde ang mga tauhan ng Emergency Medical Services Team ng Bureau of Fire Protection. Deformity po kasi medyo naipit po nga po siya sa roller machine po. Tapos sobrang in pain siya. Yung pain scale po niya is 10/10, saka may yung bleeding din po niya medyo na malala. Kaya kailangan namin i-control din po yung bleeding bago po dalhin sa hospital po. Kinailangan para gumamit ng hydraulic cutter habang dahan-dahang inaangat ang kaliwang braso ng panadero. Base sa investigasyon, katatapos lang magmasa ng panadero at lilinisin na sana niya ang makina. So habang nililinis niya yung machine, naka-open daw yung spot na aksidenteng naipit po yung kamay niya. Ayon sa barangay, posible magkaroon ng pananagutan ng may-ari ng bakery sa oras na malaman na walang nakakabit na safety feature sa dough roller tulad ng machine guard. Bukas din daw ang kanilang tanggapan sakaling nais maghain ng reklamo ng panadero laban sa bakery. Gagawa namin ng legal action yan para mabigyan natin ng
hustisya yung biktima. Malamang mananagot po yung may-ari niyan. Alam mo po niya yung consequence na matatanggap niya. Kasi pananagutan po niya, responsibilidad ng may-ari yan. Hindi na humarap sa media ang may-ari ng bakery pero sasagutin daw nila ang pagpapagamot sa biktima na nagpapagaling pa rin sa ospital. Pinaalalahanan ng barangay at BFP ang mga negosyante na laging siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Para sa GMA Integrated News, ako si Jomer Apresto, ang inyong saksi. Inaalam kung may kinalaman sa pera ang pagpatay sa isang babaeng pulis na natagpuan sa Pulilan, Bulacan. May iniimbestiga ng mga person of interest. Saksi si Marisol Abduraman. Kuha ang litratong yan ni John Ismael Mollenido noong January 16. Si John Ismael ang 8 taong gulang na anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Diane Marie Mollenido. Huling araw yan na nakita si John Ismael at ang kanyang ina na buhay pa at nagbebenta umano ng sasakyan. Kaya naman ang lola at ama ng bata, abot-abot na ang pagmamakaawa sa kung sino man ang may hawak sa nawawalang si John Ismael. Kung sino man ang sana ilabas nyo na yung apo ko, maawa naman kayo. Mahal na mahal ko po yung batang yun. Alam po. Sana po ibalik nyo lang po sa amin ang buhay. Ang inang pulis na ilang araw na wala, kalaunin natagpo ang patay sa tama ng bala sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa pulisya, may mga tinitinang anggulo na sila sa kaso. Dahil po sa nagkaroon ng transaction, maaring tinitignan din po natin yung anggulo na maaring involvement po sa, dahil po ito sa pera. When he left the house of the agent, may hawak siyang magkano pera? Base po sa report is 400,000. Itinuturing ng person of interest ng Special Investigating Task Group ang agent sa bentahan ng sasakyan na kung tutuusin ay hindi naman iba sa biktima. Inaanak po ng victim sa kasal itong agent po. Yung trust po is nandun since kakilala po ni victim itong si agent po. So yun po, siya po yung naging middleman dun sa transaction po niya nung pagbebenta ng sasakyan po nila. Okay. Hindi na siya mahanap, pero kahapon, sa bisa ng search warrant ay pinasok ng mga otoridad ang kanyang bahay sa Quezon City kung saan huling nakitang buhay ang pulis. Meron umanong nakitang blood traces sa bahay ng nasabing agent. For confirmatory pa po yun kung ito po ba ay human blood. Ima-match po sa DNA po ng victim. Hindi naman masabi pa sa ngayon kung anong baril ang ginamit sa biktima dahil walang nakuhang basyo ng bala. As per initial autopsy report po, isang tama lang po siya sa may taas po ng tenga, bandang kaliwa, and tumagos po dito sa collarbone. Ayon si NCRPO, person of interest din ang turing sa mister na pulis ng biktima. Pero paglilinaw nila, hindi siya itinuturing na suspect. Ang asawa ng biktima na hindi na niya kinakasama ngayon, naiintindihan bilang pulis kung bakit kasama siya sa iniimbestigahan. Kasi, dati kong asawa, may mga bagay na hindi namin napagkakaunawaan. Naawa ako dun sa sinapit niya. Hindi na naman deserve yung ganung Although, yun nga, may mga di kami pagkakaintindihan. So, ina pa rin siya ng mga anak ko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. 6 na pulis Maynila ang arestado dahil umano sa serye ng pang-hold up sa isang barangay sa Makati. Ang mga suspect hindi lang daw magnanakaw o nagnanakaw, nananakit din. Saksi si Ian Cruz. Kuha ito sa panulakan ng Arsonvel at Marconi Streets sa barangay San Isidro sa Makati kagabi habang inaaresto ang 6 na lalaki. May puntong nakadapa pa ang mga inaresto, ang mga hinuli, mga pulis Maynila pala. Sina Police Staff Sergeant Mark Louis Saupan, Corporal Aaron Paul Hoves, Patrolman Marshal Marinas, Patrolman Edernor Valencia, Patrolman Mark Allen Viana, Patrolman John Vasti Virtudes. Nakasign sila sa Station Drug Enforcement Unit ng Manila Police District Station 9. Mismo ang lalaking biktima na tinangayan umano nila ng 700 pesos ang kumilala sa mga inarestong pulis. Gusto pa raw nilang saidin ang e-wallet niya at nang nalamang zero balance na ay pinaso raw siya ng lighter.
May lumutang ding babaeng tinayan daw ng cellphone ng mga suspect at isang US citizen na nabiktima rin daw ng mga inarestong pulis ng magawi sa barangay. Sabi nila dapa ka, pulis kami. Pagkatali nila ng kamay ko na patalikod, hinablot na nila yung bag ko at saka dinukot sa bulsa ko yung wallet. Na-recover sa mga suspect ang mamahaling cellphone ng biktima at pinaniniwalang bahagi ng kanyang natangay na pera. Pero nawawala ang kanyang US passport, bank books, $9,000, driver's license, ATM card at iba pang IDs. Naaresto ang mga pulis matapos makatanggap ng tip mula sa isang taga-compound ang Makati Police Substation. Sinubukan naming makuha ang panig ng mga suspect pero tumanggi silang magbigay ng pahayag. May panig po ba kayong gusto sabihin, sir, doon sa nangyaring pagkakahuli ko sa inyo? Sumbong ng mga residente mayat maya raw ang punta ng mga pulis dito sa kanilang lugar. Hindi daw bumababa ng 2 hanggang 3 beses kada linggo at lahat daw ng makasalubong nila sa iskinitang ito, kinakapkapan at kung ano man ang makuha, tinatangay umano nila. Basta ako 5 beses na ako na nakapkapan niya, nakuha ng cellphone. Ano-ano mga nawala sa inyo? Cellphone po at saka pera. Mga magkano? Hindi ko po mabiyang. Minsan nga, pambili ng gamot ko nakuha pa nung isang pulis eh. Sabi ko, sir, wag ho yan. Ang bili ko ng gamot yan. May sakit po ako. Wala, hindi na ako pinakaim. Minura lang ako. Inaalam din ng NCRPO kung ngayon lang ginawa ng mga suspect ang pagpasok sa teritoryo ng Makati dahil bawal daw ito ayon sa NCRPO. Naka-assign po sila sa Manila Police District pero tumawid po sila sa Makati. Wala po silang coordination, wala po silang operational clearance para mag-operate po sa Southern Police District, AOR. Inalis sa pwesto ang hepe ng MPD Station 9 at ang Station Drug Enforcement Unit Chief dahil sa command responsibility. Under investigation naman ang iba pa. Nag-imbestiga na rin sa compound ng Internal Affairs Service ng Southern Police District para sa paghahain ng kasong administratibo. Nagpadala na rin ng team ang National Police Commission o NAPOLCOM. Itong mga biktima ay dudulog sa National Police Commission bukas. I'm expecting them to come at kasama rin ang ating magigiting na PNP officers. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Plano ni DILG Secretary John Vic Remulla na ipa-red flag ang foreign passport ni dating Congressman Zaldico. Sabi ni Remulla, ito raw ang gamit ni Ko nang kumuha ng apostil o notaryo sa Sweden. Pero base sa isinumiteng dokumentong kalakip na apostil, pareho ang expiration nito sa kanyang Philippine passport. Saksi si Joseph Moro. Ilalagay agad sa agenda ng Korte Suprema ang petition for certiorari ni dating Congressman Zaldico na unang iniulat ng GMA Integrated News kahapon. Nakasaad sa petisyon na gusto ni Ko na maglabas ng temporary restraining order ang Korte para hindi maipatupad ng Ombudsman ang resolusyon nitong nagkakaso kay Ko. Gusto rin ni Ko na pigilan ang paglilitis ng mga kaso laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Tinanong ang Korte Suprema kung masasaklaw ito ng inilabas na rules kamakailan ng Korte na nagbabawal sa mga fugitive na humingi ng judicial relief. Batay sa rules, kailangan nilang sumuko para maibalik ang kanilang standing sa Korte. We will have to wait and see what the court or how the court acts on his petition. Batay sa apostilo notaryo sa Sweden na eksklusibong nakuha ng GMA Integrated News kahapon, nasa Stockholm, Sweden si Ko noong January 15. Ayon sa apostille certificate, personal na humarap si Ko at pinirmahan ito para legal na kilalanin sa Pilipinas ang petisyon niya sa Korte Suprema na nilagdaan sa ibang bansa. Nagulat nga ako kasi naman yung lugar nila, gated community, madali tumakas rin doon kung tatago ka sa kotse. Ang EU kasi, borderless. Okay. So, hindi mo kailangan ng passport para umikot. So, kung nakarating man siya sa Sweden, this is probably a 2-day drive kung pupunta siya ron, o a day and a half by train. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, Portuguese passport ang ginamit ni Ko. Pero sa mga dokumentong kalakip ng apostil, nakalagay na ginamit ni Ko ang passport niya ng expiration ay February 22, 2032. Kapareho ng expiration date sa kanyang Philippine passport na kanselado na noong December 2025.
Tinatanong pa namin si Remulla tungkol dito. Kinumpirma ng abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain na naghain sila ng petisyon sa Korte Suprema pero hindi pa ito tumutugon sa tanong kung nasaan ba si Ko. But which particular country we don't know? Right now, we don't know. He should be back in Portugal already. Kasi ang may bahay lang siya sa Champs-Élysées sa France. Okay. Kung nakapunta ka na ba doon? Isang side doon, meron siyang 5-story, 20-room building. Meron siya sa Sotogrande, Spain. Meron siya sa south of France. Tapos meron siya sa Portugal. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang utos ng Pangulo ibalik sa bansa si dating Congressman Saldi Ko at maaaring gobyerno sa gobyerno ang mag-usap para rito. Ayon kay Remulla, plano nilang ipa-red flag ang foreign passport ni Ko. I'm leaving tonight. I'm gonna be making some coordination calls. So maybe you'll hear from me in the next 2 weeks kung ano mangyayari. So kinukuha namin yung kopya ng passport and then we will put it through Interpol na para hindi na siya makalabas ng Portugal. At kung lumabas man, mahuli natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Maraming Pilipino ang dumaraing na mas mahal pang lumipad papunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Ang tugon dyan ng Malacanang at ng Department of Tourism sa pagsaksi ni Jamie Santos. Tara na't i-check ang laman ng ating travel bucket list. Going local ba o flying international? Magandang tangkilikin ang sariling atin. Pero marami ang umaaray. Ang ilang domestic flight kasi mas mahal pa raw kesa international. Mas pinipili ko international eh. Medyo mas mura siya compare sa Pilipinas. Siguro ng mga 3,000 to 2,000 pesos. Ayon kay Rafael, mas malinaw ang diferensya kapag kinumpara ang gastos sa tour packages abroad at sa mga sikat na local destination. Next week pupunta kaming Vietnam. Yung mga price nila kasi, halimbawa sa tour, siguro doon mga 3 to 5K, marami ka na napuntahan na lugar. Kung i-compare ko siya halimbawa dito sa Baguio, siguro mga 10K para halos malibot mo lahat sila. Dito pa lang yun, baylan pa. Baylan pa. Si Jose naman, nagkukumpara muna ng mga ticket price bago mag-book out of town o papuntang abroad. Pero kahit may seat sale, mas mahal pa raw minsan ng domestic flights. Yes, yun yung mga seat sale. Kaso yun nga, dahil sa ang dami nag-aabang na katulad ko, minsan nagka-crash yung mga website ng mga airlines. And upon comparing, mas mahal talaga yung domestic flight natin compared pag internationally. Kaya ang ilan mas pinipili lang talagang sa ibang bansa magbakasyon. International. Kasi mas mahal sa Pilipinas eh. Transportation po, mahirap dito. mas mahirap or mas mahal? Mas mahirap po yung transportation dito. Sinuri ng GMA Integrated News Research ang presyuhang makikita sa Google Flights data para sa ilang biyahe mula Manila na may departure date na February 1, 2026 at return date na February 7 ngayong taon. Base sa kanilang kwenta, sa average price ng round-trip economy flight ticket para sa 22 piling local at international destination, pinakamataas ang average price ng flight ticket mula Maynila papuntang Basco, Batanes na umabot sa mahigit 40,000 pesos. Mas mataas pa yan sa halos 37,000 pesos na average ticket price papuntang Jeju Island, South Korea at halos 32,000 pesos papuntang Beijing, China. Ang lumalabas na average price ng ticket papuntang Coron, Palawan na mahigit 28,000 pesos, mas mataas sa average pricing para sa ticket sa 13 international destinations. Kabilang ang Shanghai, China, Chiang Mai, Thailand, Bali, Indonesia, Seoul, South Korea at Tokyo, Japan. Ngayong araw ginanap ang ASEAN Tourism Forum sa Cebu. Ayon sa ating Department of Tourism, pag-uusapan doon ang pagsusulong sa Southeast Asia bilang pangunahing destinasyon para sa turismo. Base sa datos na nakuha ng GMA Integrated News Research mula sa ASEAN database para sa taong 2024, Thailand ang pinakabinisitang ASEAN nation kung saan naitala ang mahigit 35 million tourist arrivals. Base rin sa bilang ng tourist arrivals, ikapito ang Pilipinas na nagtala ng halos 6 na milyon.
Naungusan ito ng Malaysia, Vietnam, Singapore, Indonesia at Cambodia. Ayon sa Malacanang, may iba't ibang dahilan kaya mas mahal ang presyo ng local flights kumpara sa papuntang abroad. May mga nag-ooperate, mga smaller aircraft na nakakapag-accommodate lamang ng 60 to 70 passengers, pero pareho po ng operational cost as compared sa jet economics na nakakapag-accommodate ng 200 passengers. So kung tutuusin nyo, mas mahal po talaga pag smaller craft ang magagamit. Pero karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Gumawa na raw ng hakbang ang iba't ibang ahensya. Sa pagkakaalam ko, yung chief na concern is the high price of airfare. And that is why nakipag-ugnayan na po tayo sa Department of Transportation dahil sila naman po yung primary agency na may mandato to determine the transport of the country. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Umakyat na po sa 29 ang bilang na nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3. Kasunod po yan ang pagkakarecover sa 11 bangkay na nakitang palutang-lutang sa dagat malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Hindi na maayos ang kondisyon ng ilan sa mga bangkay. Ang bilang po na yan lagpas sa opisyal na bilang ng nawawala na 10. Ang sabi ng grupo ng mga nawawala ng kaanak, aabot pa sa 50 ang mga hindi pa nakikitang pasahero. Ang Philippine Coast Guard hindi na muna maglalabas ng numero ng mga nawawala. Tinawag na untruthful at physically impossible na abogado ni Rian Ramos at Michelle D ang alegasyong pambubugbog at illegal detention sa driver at personal assistant ni Ramos. Sisilipin naman ng NBI ang CCTV footage sa condo unit ni Ramos at D. Saksi si John Consulta. So these allegations are very, very untruthful and false, physically impossible and incredible. Sa panayam ng GMA Integrated News, mariing pinabulaanan ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D ang mga alegasyon ni alias Totoy. Ang bintang kahapon ni alias Totoy na driver at personal assistant ni Ramos, ginulpi umano siya ng 3 araw ng mga bodyguard ni D at Ramos matapos umano siyang pagbintangan na kinuha ang isang angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Pati raw sina D, Ramos at kaibigan nilang beauty queen na si Samantha Panlilio kasama sa mga nanakit umano sa kanya sa kondo ni D at Ramos sa Makati. Pero sabi ng abogado ni Ramos at D, bakit daw sa mga mugshot ng arestuin siya noong January 19 dahil sa reklamong qualified theft, walang bakas ng bugbog o mga sugat. Wala rin daw nakasaad na binugbog siya sa kanyang provisional medical certificate noong siya'y arestuhin. During inquest investigation, pinapamedical ang mga arrested persons. So, kung meron mang mauling and bruises and injury that were present during the time of arrest dun sa inquest investigation, dapat nakita na yon sa medical. And the medical would show na walang nakitang signs of any injury and bruises on January 19. Yun yung hindi namin matanggap kasi dahil wala talagang ganong insidente. May napansin din daw sila nang magpa-interview si alias Totoy sa media kahapon. You could see how he showed his body to the media yesterday. Wala siyang injury sa katawan. For 3 days mauling, that would be out of human nature and natural course of things na ganon kalinis yung katawan mo. Tapos wala siyang injury sa mata, 'di ba? Wala siyang injury sa face. Malabo rin daw ang aligasyong kasama sa kumulpi si D dahil nasa Iloilo raw ito noong January 17 para sa isang event. This is not true because as early as January 17, wala sa Metro Manila si Michelle. Nasa Iloilo siya. And records would show that. We have copies of her plane tickets as well as yung mga posts ng sa Iloilo because she was there for Miss Iloilo for the Dinagyang Festival. There are a lot of posts from other people also who can attest that she was there the whole day of January 17. Kasama sa mga nagpapatunay na nasa Iloilo si D, ang fashion designer na si Jojo Bragais na kasama raw ni D noon. Pero ang sabi ni alias Totoy, Usapang ko binubugbog ni Michelle. May narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit na flight mo, mag-6 na. Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bit-bit na siya, maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sana lang they will not be judged
outright. Kasi syempre, may accusation against them. Under investigation pa po yung complaint sheet na i-file sa NBI, hindi pa po yun criminal complaint. So let the NBI investigate about it. Tingnan po natin ang magiging findings. Ang abogado ni Sam Panlilio, sinabing kinakalap pa nila ang lahat ng facts at mga pahayag bago makapagbigay ng pahayag. Si alias Totoy naman bumalik sa NBI para magbigay ng dagdag na detalye sa kanyang reklamo. Sabi niya ngayon, matapos daw ang pambubugbog sa kanya, nagpunta pa raw sa kanilang bahay sa Northern Samar ang ilang tauhan ni D. Nabahala na ako, sir, yung nalaman ko na pumunta yung dalawang babae sa isang lalaki. Yung pagdating doon, agad, nalugog yung bahay ko. Tapos, kinuha ang cellphone ng asawa ko. Tapos yung anak ko, pinituran niya isa-isa. Pero sabi ng abogado nila D, pinuntahan lang ang bahay nila dahil tinawagan sila ng asawa ni alias Totoy. It's the wife of alias Totoy or the driver of Rian na tumawag talaga kay Michelle at nagsabi pa nga na ang mga items na hinahanap niya ay nasa asawa niya. Pumunta yung mga staff ni Michelle to get those items to the wife kasi nga ibibigay ng wife kasi nasa kanya daw. So kumbaga parang nagsumbong talaga yung wife sa kanya na andito yung hinahanap mo. Nagulat nga daw siya bakit may mga ganon dun sa asawa niya. She confronted the driver of Rian about it. Siyempre, constrained na rin yung driver na sabihin na ako talaga po ang kumuha at akala ko po kasi ay may lamang pera yung ampaw na yun. Nagpalabas naman ng pahayag ang Makati Police na makikipagtulungan sila sa NBI sa gagawing investigasyon tungkol sa akusasyon ni alias Totoy ng pananakit ng dalawa nilang tauhan habang ito'y nasa kanilang kustodiya. Kinakailangan i-verify natin yung katotohanan sa mga allegations na to at gagawin natin ito by number one, interviewing witnesses. We will have to go to the place where the incident happened, doon sa binabanggit niyang kondo. Kung pwede tayong makakuha ng records ng report, kung meron man. Considering na nangyari ito several days pa, tatanungin natin yung expert opinion ng doktor kung pwede bang mag-heal yung mga injuries nito. And all of this have been completed para naman meron na tayong may harap dun sa ating mga respondents, magpapadala po tayo ng subpoena. Hihilingin ng NBI na makuha ang mga CCTV ng condo unit, pati na ang CCTV ng Makati Police para matukoy ang katotohanan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Ibinasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng House of Representatives sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na ideklarang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unanimous ang boto ng mga mahistradong lumahok sa Supreme Court en banc. Base sa desisyon, ang ika-4 na impeachment complaint na ipinasa ng Kamara sa Senado ay saklaw na ng one-year bar rule. Nilinaw din ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Vice President Duterte sa anumang kaso laban sa kanya. Maaari lang daw maisampa ang anumang impeachment complaint simula February 6, 2026. Ang sabi pa ng Korte Suprema, pinal na ang desisyong ito. Ang Office of the Vice President nagpapasalamat sa Supreme Court para raw sa desisyong nagbibigay ng malinaw at authoritative guidance kaugnay sa limitasyong itinatakda ng konstitusyon at tamang pagtrato ng impeachment proceedings. Susunod naman daw ang House Committee on Justice sa desisyon ng Korte Suprema. Sinabi rin ni Speaker Faustino D na kinikilala ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema. Pero ang kay Senate President Tito Soto, judicial legislation ang desisyon. Umamin niya ang Korte Suprema na nagtakda sila ng patakaran para sundin ng Kongreso na panghihimasok umano sa kapangyarihan ng lehislatura. Dagdag pa ni Soto, dahil sa desisyon ng Korte Suprema, naging imposible ng pangarap ang impeachment. Naglalagablab na apoy at makapal na usok ang bumalot sa bahagi ng isang 5-star hotel sa France. Mahigit 70 individual ang inilikas mula sa nasunog na hotel. Inilikas din ang halos 200 tao sa kalapit na hotel sa pangamba na umabot doon ang sunog. 6 na bumbero ang nagtamo ng minor injuries. Patuloy namang inaalam ang sanhi ng sunog. Isang eroplano ang bumagsak sa northeastern Colombia. 15 patay kabilang ang isang politiko. Yupi-yupi at nagkalat ang debris nang matagpuan ang bumagsak na eroplano.
At base sa pahayag ng isang Colombian airline na wala ng contact sa eroplano ang air traffic control 12 minuto matapos itong lumipad. Hindi na binanggit ng airline ang sanhi ng pagbagsak pero hindi raw na-activate ang emergency beacon nito. Bumagsak ang eroplano sa rehiyon na puno ng coca leaves na isa sa mga material sa paggawa ng cocaine at kung saan nag-ooperate ang ilang illegal armed group. Mariing kinundina ng Malacanang ang pagpapakalat ng Peking Medical Bulletin ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan na raw nila ang angkop na legal na hakbang kaugnay nito. Pinaimbisigan na ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. sa Anti-Cybercrime Group para mapanagot ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng peking impormasyon. Sa isang pahayag, iginiit ng St. Luke's Medical Center na peke at falsipikado ang kumalat na dokumentong galing umano sa ospital na nagsasabing malala raw ang sakit ng Pangulo. Mahigpit daw nilang iniingatan ang confidentiality at data privacy ng kanilang mga pasyente. Habang nagmamaneho, napakaripas palabas ng truck ang driver na yan sa Indonesia. At maya-maya, biglang natabunan na at tila nilamon ng lupa ang truck. Nagkabasag-basag din ang salamin. Ayon sa mga ulat, may 2 nasawi at isa pang hinahanap sa insidente. Tapos na ang laban ni Pinay tennis ace Alex Ayala sa una niyang professional tournament sa Pilipinas. Sa score na 6-4, 6-4, nabigo si Ayala na masungkit ang panalo sa quarterfinals ng Philippine Women's Open kontra sa pambato ng Colombia na si Camila Osorio. Nakatagalang bimiyahe si Ayala pa Middle East kung saan siya lalaban sa Abu Dhabi Open. Matapos po yan na makatanggap ng wild card entry sa main draw. Sabi nga ni Neil Armstrong, that's one small step for man and one giant leap for mankind. At tila patunay riyan ng isang lalaking paralisado ang halos buong katawan sa China. Tig-isang daliri sa kamay at paa lang ang napapagalaw niya pero kinakaya pa rin magpatakbo ng isang farm. Sa tulong po yan ng mga sensor, camera at computer. Hindi na magagamot ang kanyang genetic disease at halos umaasa na lang siya sa respirator para mabuhay. Katuwang niya ang kanyang 62 anyos na ina sa farm na ang pangunahing tanim, celery. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.